Deuteronomy chapter 8 verse 10. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given to you. Sa Tagalog po ay, at kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoong mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Magandang araw. Bago tayo mag-umpisa ay nais ko muna batiin at lahat ng Happy New Year. Magandang masaganang bagong taon para sa ating lahat. At glory to God dahil survive natin yung 2024 nang wala tayong karamdaman. Kung may karamdaman man nakakaraos pa rin tayo sa pang-araw-araw at napifeel pa rin natin na pinagpapala tayo ng ating Panginoong Diyos at lagi siyang nasa tabi natin all throughout this year at alam natin na nandito pa rin siya hanggang sa mga susunod pang taon at sa darating na 2026, 2027, 28, 29, and so on and so forth. At pabalik tayo sa ating tatalakayin na all praises belongs to the Lord. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God gives us physical and spiritual bread. Ito po yung tinutukoy dito, yung physical and spiritual bread. Ang bread po o tinapay ay may dalawang kahulugan. Una, tumutukoy ito sa physical na pagkain na kailangan ng katawan upang mabuhay. Yung tinapay po, kailangan natin ng yun para mabuhay. At ito po yung literally na tinapay na tinutukoy, yung bread o yung molay, ganun. Basta literally, physically. Pinapaalala po ng ating Panginoon Diyos sa mga Israelita sa talatang ito na siya yung nagbigay sa kanilang pangangailangan sa pagkain at mga material na bagay gaya po ng mana o yung kung ano po kasi sasabihin natin mana, ito yung source of energy natin sa disyerto ng kanilang tinatahak ng mga Israelita. Pangalawa naman po, ang bread ay maaari ring sumisimbolo sa spiritual na tinapay na naglalarawan ng mga aral at patnubay na ating Panginoon Diyos na nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa. Kung yung physical bread po ay nagbibigay buhay sa atin sa physically natin, body, ang spiritual bread naman po ay nagbibigay buhay sa ating mga spiritual sa ating mga kaluluwa. Kagaya po ng pag-alaga ng ating Panginoon Diyos sa ating mga physical na pangangailangan, siya rin yung nagbibigay ng spiritual na lakas upang magpatuloy tayo sa ating mga pananampalataya. Sa pamamagitan po ng mga biyayang ito, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Diyos na siya po ang ating tanging pinagmulan at buhay at kabutihan. Kaya nararapat lamang na magpasalamat tayo sa Kanya at magpuri tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga ginagawa natin, sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Kung simple man ito o malaki, kailangan natin magpasalamat at magpuri sa Kanya. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God has given us enough blessings. Ang ating Panginoon Diyos po ay nagbibigay ng sapat na mga biyaya at pagpapala upang matugunan yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw, kapwa at sa ating kapwa, sa ating physical o tsaka sa ating spiritual na pangangailangan. Sa konteksto pong ito, binanggit sa talata na kapag tayo ay nakakain ng mga bread o pangangailangan natin sa pang-araw-araw, tayo po ay nasisiyahan. Kaya nararapat po na purihin natin ang ating Panginoon Diyos dahil siya po yung nagbibigay sa atin ng mga biyayang yun, yung mga natatamasa natin sa pang-araw-araw, yung mga kung ano po, may iba-iba po kasing definition ng blessings, kaya lahat ng pong yun ay we must keep in our mind na lahat ng yun ay galing sa ating Panginoon Diyos. All praises belong to Him. Kaya ito rin po yung isang paalala na hindi tayo dapat magkahangad ng labis o maging sakim at dahil yung ating Panginoon Diyos po ay tapat at nagsusustento sa atin. Pinapakita po ng talata na ito na ang mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay sapat para sa ating mga kaligtasan at sa kabutihan natin.
at karapat-dapat lamang po itong ipagpasalamat sa Kanya. Hindi natin kailangan ng sobra, kundi ang pagkakaroon po ng sapat na biyaya ay nagpapatunay na ang Kanyang kabutihang loob at pagpaplano sa ating mga buhay. Ang mensahe pong ito ay nagpapalakas sa atin upang maging kontento, mapagpasalamat at magtiwala sa pagpapatuloy at kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katanungan ni Pastor Russell Ocampo ay God is worthy of praise. Ang pagkilala po sa ating Panginoon Diyos bilang pinagmulan ng lahat ng mabuti at ang pagpapakita ng pasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Kaya sa kabila po lahat ng pagpapala na tinatamasa natin, yung layunin po ng ating Panginoon Diyos ay hindi lamang magbigay ng material na bagay, kundi turuan yung mga kapwa-tao natin, pati sarili natin, na magtiwala at maniwala sa Kanya, magpasalamat at magpuri sa Kanya bilang isang tunay na pinagmulan ng lahat ng kasiyahan at ng kasaganahan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen. Happy New Year!